Kapag nananalangin ka, gumagala rin ba ang isip mo? Panoorin mo to hanggang dulo. Siguro nag-iisip ka ng tungkol sa trabaho o sa mga alalahanin na nakakaapekto sa focus mo. Kapatid, paano kung hindi ito mga paggambala sa isip mo, kundi isang bagay na gusto ng Diyos na pag-usapan ninyong dalawa? Ang panalangin ay hindi isang patakaran, hindi rin kailangan ng magarbong pananalita, at lalo na hindi ito isang ritual na pangrelihiyon, kundi isang relasyon sa Diyos. Kaya huwag mong pigilan ang paggala ng isip mo dahil yan ang bagay na kailangan mong ilapit at ibigay sa Diyos. At tutulungan ka niya. Basta't buksan mo lang ang puso mo at ipakita ang tunay mong sarili sa Diyos. Sabi ng Diyos, medyo malawak ang saklaw ng panalangin. Minsan, maaari mong sabihin ang tungkol sa mga bagay na nasa puso mo kapag nahaharap ka sa mga paghihirap o kapag nagiging negatibo at mahina ka. Maaari mong kausapin ang Diyos tungkol sa mga bagay na ito mula sa puso. Maaari ka ring manalangin sa Diyos sa mga oras na nagiging mapaghimagsik ka o maaari kang makipag-usap sa Diyos tungkol sa mga bagay na nangyayari sa iyo araw-araw. Kapwa yaong mga nauunawaan mo at ang mga hindi mo nauunawaan. Ito ang tinatawag na panalangin. Sa susunod na gumala ang isip mo, maaaring ito ay isang paalala na may isang bagay na sulit mong dalhin sa Diyos. Kapag natuto kang ibahagi ang mga kaloob-loobang iniisip at mga paghihirap mo sa Diyos, ang relasyon mo sa Kanya ay mas mapapalapit at ang Diyos ay masisiyahan sa iyo. Kapatid, kung gusto mong matutunan kung paano manalangin sa Diyos, mag-comment ng Amen. At kung gusto mong matuto ng higit pa tungkol sa panalangin at paglapit sa Diyos, huwag kang mahiyang mag-message. Meron kaming free online Bible study mamayang 7:30 p.m.